Magpapatuloy ang istorya kung saan nagtatanong ang ate ng ating bida kung nag-shopping raw ba ang kanyang kapatid kasama ang ibang babae dahil amoy pabango ito ng babae. Sa narinig ay sumagot ang bida na mag-isa lang raw siya pagtapos ay inamoy nito ang kanyang katawan kung totoo raw ba na amoy pabango ng babae siya, nang napagtanto nito na amoy pabango raw siya ni Miss Wei at talagang nakakainis ito para sa kanya dahil masyadong malakas nga raw ang pabango ni Miss Wei na umabot sa puntong dumikit na sa kanya ang amoy. Nang nagsaad ito na mahaba raw ang pila sa bilihan ng ice cream kung kaya napadikit raw ata siya sa isang babae na may malakas na pabango kaya kumapit na sa kanya ang amoy. Nang hinawakan siya ng kanyang ate sa muka at sinabing dapat raw na mag-ingat ang bida sa hinaharap para di ito masamantala ng ibang babae, sa narinig ay agad naman na sumang-ayon ng ating bida sa kanyang ate. Pagtapos ay sinabihan na siya ng kanyang ate na maligo na at magpalit ng damit at siya na raw ang bahala na maglaba ng damit nito. Pagtapos ay lilipat ang eksena sa isang kamay na kumakatok sa pinto, ang tauhan pala ito ni Miss Wei, nang inabot ni Miss Wei dito ang information patungkol sa ate ng bida at nag-utos na gumawa raw ng imbestigasyon ang kanyang tauhan sa tao na yon. Sa narinig ay agad na sumagot ang kanyang tauhan ng pagsang-ayon. Pagtapos ay tinignan nito ang information at kanyang nakita na stepsister pala ng bida ang balak na paimbestigahan ng kanyang boss. Nang sinabihan siya ni Miss Wei na bilisan raw nito at imbestigahan na ang babae na yun dahil may pakiramdam raw siya na dilang aksidente na naging stepsister yun ng bida dahil parang nasa plano raw ang lahat. Nang sa naiinis na muka ay nagsaad ang ate ng bida na dapat sa kanya lang raw ang kanyang kapatid at wala raw ibang babae ang karapat-dapat sa bida bukod sa kanya. Maya-maya ay natapos na ang bida sa paliligo nang napatingin ito sa kanyang ate na may kaakit-akit na itsura. Nang nagtanong ang kanyang ate kung ano ang gusto na inumin ng ating bida, sinagot siya ng bida na gusto raw nito ng gatas ng baka, sa isip-isip pa nito na may maganda raw na katawan ang kanyang ate. Pag-abot ng kanyang ate ng inumin sa bida ay kasabay rin ang pagsabi nito na aayusin raw niya ang buhok ng bida na agad namang sinang-ayunan ng bida. Maya-maya ay nakarating na ang dalawa sa loob ng kwarto ng ate ng bida. Sa isip pa ng bida ay nagtataka nga ito na sa loob raw pala ng kwarto gagawin ng kanyang ate yon. Nang matigilan ito ng kanyang nakita na may nagpadala ng mensahe sa kanyang ate, nakasaad sa mensahe na ito raw ay 9 love sa ate ng bida sa unang tingin pa lang at handa raw siya na ibigay sa ate ng bida ang kanyang pagkabirhen, sa nabasa ay napamura na nga lang ang ating bida sa kanyang isip, dagdag nito na ang mga ganong mensahe raw ay dapat na isumbong sa pulis. Pagtapos ay humingi ito ng tawad sa kanyang ate sapagkat nakita raw niya ang mensahe ng aksidente. Sinagot siya ng kanyang ate na ayos lang raw at kung pwede na ang bida na raw ang magpadala ng mensahe sa lalaki na yun at sabihin raw ng bida rito na mayroon na siyang kasintahan para di na raw ito manggulo pa. Nang naiinis siya na sinabihan ng bida na tama raw ang kanyang ate kung kaya na di raw dapat nito pansinin ang mga ganong klase ng lalaki ito raw ay nagpadala ng larawan ng walang alinlangan sa kanyang ate kung kaya na maruming lalaki raw ang mga ganon. Sa narinig ay napangiti nga ang kanyang ate pagtapos ay niyakap nito ang bida at nagsabi na ito raw ay natutuwa na may pakialam sa kanya ang bida kung kaya na wag na raw na mag-alala pa ang bida dahil wala raw siyang pake sa lalaki na yun. Pagtapos ay sinabihan nito ang bida na siya raw ay maliligo at ang kailangan raw na gawin ng bida ay i-block ang lalaki pagtapos ay patayin na raw nito ang computer, sa narinig ay agad naman na sumunod ang ating bida. Nang makaalis na ang ate nito ay agad na ginagawa ng bida ang utos sa kanya ng kanyang ate, nang matigilan nito ng kanyang nakita ang itsura niya at may nakasulat sa itaas na anghel. Sa nakita ay naisip nga ng bida na nasali na raw siya sa ibang group ng kanyang ate pero di raw niya alam na may ganun pala siyang palayaw na gawa mismo ng kanyang ate, nang naalala ulit nito ang libro na kanyang nakuha na naglalaman ng malaswang imahe nilang dalawa ng kanyang ate. Sa naisip ay parang nabaliw na nga ang bida na nagsabing di raw siya pwede na mag-isip ng ganun sapagkat kapatid raw niya yun at di pwede ang kanyang iniisip. Nang nagsaad ang demonyo na wala raw magandang resulta ang ginagawa ng bida, dagdag naman ng anghel na ang ate naman raw ng bida ay di talaga nito tunay na ate at sino raw ba ang di mai-inlove sa ate ng bida. Nang parang nagkabaliktad dahil nagsaad ang demonyo na kapatid raw yun ng bida pero gusto raw ng bida na gawin yun sa kanyang ate talagang nakakadiri raw ang bida at ang ate raw nito ay tinuturing lang ito bilang kapatid. Nang nagsaad ang anghel na baka gusto rin daw siya ng kanyang ate sapagkat napakabait raw nito sa kanya. Sa kabilang banda ay inutusan na sila ng bida na tumahimik sapagkat di raw nakakatulong at ayaw raw niya ng pakiramdam na parang nasa kakaibang sitwasyon at tingin naman raw niya na di aabot sa punto na magmamahalan sila ng kanyang ate.
Kinabukasan sa paaralan ng bida ay makikita ang bida na chill lang sa upuan, nang matigilan ito ng kanyang maalala na naman ang pangyayari sa pagitan nila ng kanyang ate at ang sinabi sa kanya ng ate niya na kung gusto raw ng bida na gawin yun ay handa raw siya. Sa naalala ay naisip na nga lang ng bida na masyado raw siyang naging mapusok ng oras na iyon pero nakakagulat raw na di man lang lumaban ang kanyang ate o nagpakita ng pagtanggi. Nang magulat ito nang may lumapit sa kanya kung kaya agad niya itong tinanong kung bakit raw ba nagpakita na naman sa kanya ang lalaki na yun. Makikita na si Mr. Lin pala ito na may nakangiting itsura habang nakatingin sa bida. Nagsaad ito na kanya raw na narinig na nagla-live ang bida ano raw kaya na maglaban sila kung sino ang mas maraming matatanggap na gift mula sa mga tao. Sa narinig ay sinabihan siya ng bida na di raw ito interesado sa mga ganong bagay na pangbatang laro lamang. Sa narinig ay tinanong siya ng hangal kung natatakot raw ba ito sapagkat batid nito na ito ang matatalo sa kanilang gagawin. Nang sinabihan siya ng bida na dahil raw ba na onting homework lang ang pinagagawa rito kung kaya na nagagawa pa raw nito siya na maalala kahit na maliit lamang ang utak nito at kung kailangan raw ng hangal ng gulo ay magpapadala na lang siya ng red armband para magkaroon ng violation sa gate ng paaralan at di na raw kailangan pa ng hangal na magmungkahi ng mga walang kwentang bagay. Sa narinig ay galit na nga lang na napapatingin ng hangal sa bida nang nagmungkahi ang bida rito na magpunta sa ospital sapagkat baka may sakit na raw ito sa utak. Nang galit naman ang hangal sa mga sinabi ng bida at nagsabi ito na di raw pwede na maging mayabang ang bida kahit ano pa raw ang sabihin nito ay titignan na lang raw nila mamayang gabi. Nang magsasalita na ang bida ngunit natigilan ang bigla na lang na lumitaw sa kanyang likod si Longlong na nagsabing di raw takot dito ang bida at ang kasikatan raw ng bida ay kaya na matalo ang hangal ng walang kahirap-hirap. Sa narinig ay di na nga yun pinansin pa ng hangal dahil makikita na lang raw nila ang resulta mamayang gabi. Habang ang bida na nakikinig ay wala na lang na masabi sa mga kabaliwan ng tao sa paligid niya. Sa likod nito ay pinalakas ni Longlong ang kanyang loob sa pamamagitan ng pagsasabing di raw matatalo ang bida kay Mr. Lin. Pagtapos ay lumipas na ang mga oras ng naggabi na sa bahay ng bida kung saan sinimulan na nito ang kanyang live stream. Nang makikita ang bida na tinanggal na ang kanyang mask sapagkat nakakaramdam raw ito ng init sa katawan, sa isip pa nito na para raw siyang bata kung sasabihan niya na mag-send ng gift ang mga nanonood sa kanya. Pagtapos ay mabilis na lumipas ang mga oras kung saan patuloy na nagpapakita ng kagalingan ang bida sa laro na ginagawa niya. Makikita ang isang komento na nagsasabing tanggapin raw ng male god ang kanyang pagluhod, dagdag pa ng isa na ang male god raw ay napakahusay na maglaro kung kaya nabibigyan raw niya ito ng gift ngayon mismo. Nagsaad pa ang isa na kanya raw na screenshot ang itsura ng bida at itatago iyon ng panghabang buhay, dugtong pa ng isa na kahit gaano raw niya katagal na tignan ang bida ay di pa rin daw siya ma-immune sa taglay nitong kaguwapuhan. Nang matigilan ang bida ng kanyang nakita na nagpadala ng sobrang mahal na regalo sa kanya si Miss Wei, laking gulat nga ng bida sapagkat nag-send raw sa kanya ng napakamahal na regalo si Miss Wei. Sa nakita ay naisip na lang ng bida na pahiwatig raw ba yun na kailangan na niya na pumayag sa kanilang kontrata pero di raw niya gusto ang kondisyon ng kontrata. Nakasulat nga sa kondisyon na kailangan ng student participant at kailangan na umalis at iwan ang pamilya para lumipat sa designated place at iba pa. Sa mga nabasa ay galit na nga lang na ibinato yun ng ating bida sa lamesa. Sa kasalukuyan ay napapaisip ang bida na di raw niya alam kung ano ang isinasagawang misyon ni Miss Wei patungkol sa pulang buwan pero ayaw raw niya na itali ang kanyang sarili sa mga ito pero kailangan pa rin daw niya na malaman ang patungkol sa pulang buwan at si Miss Wei raw ay nakakita lang ng oportunidad kung kaya natatanggihan raw niya ito. At ang pera daw ay ibabalik niya rito pag nagkita sila. Pagtapos ay makikita na ang bida pala ang nauna sa mga live streamer na may pinakamalaking nakuha na pera base lamang sa nag-send dito ng gift. Nang lilipat ang eksena sa magarang syudad makikita ang lalaki sa loob na nagsasabing masakit raw ang kanyang tiyan kung kaya natitigil muna siya at salamat raw sa mga nag-send sa kanya ng gift. Pagtapos ay agad na nitong pinatay ang kanyang live stream, pagtapos ay naiinis na ito sa bida sapagkat nakatanggap raw ito ng gift mula kay Miss Wei kailangan raw niya na turuan ng leksyon ang ating bida. Sa ibang lugar ay makikita ang isang nilalang na may kausap sa phone. Sa kabilang linya ay ang napakapangit na lalaki na nagpapatulong sa kanyang kausap patungkol sa isang bagay at di raw nito kailangan mag-alala sa pera siya raw ang bahala, sa isip nito ay sinasabi nito na sisirain raw niya ang reputasyon ng bida sa ngayon. Pagtapos ay lilipat sa bida na naglalakad sa kalsada sa isip nito na sinabi raw sa kanya ng kanyang ate na bibili raw ito ng bulaklak sa lugar na yun kung kaya na siya na ang pumunta.
Habang sa likod nito ay mapapansin ang dalawang babae na nakamasid lang sa bida. Nang bumulong ang isa na yun raw ang taong gustong saktan ng nag-utos sa kanila, sa narinig ay nagsaad ang kanyang kausap na di raw masama ang itsura ng bida, talagang may itsura raw ito na wala sa iba. Pero natigilan ito dahil parang pamilyar nga raw sa kanya ang bida na kanilang target, nang nanlaki ang mata nito nang mapagtanto nito kung sino nga ang bida dahil sa napagtanto ay inutos agad nito sa kanyang kasama na tawagan agad si Miss Wei na agad namang sinunod ng kanyang kasamang babae. Pagtapos ay lilipat ang eksena sa kumpanya ni Miss Wei nang nagsaad ang tauhan nito na may bagay raw siyang sasabihin kay Miss Wei patungkol sa ating bida. Sa narinig ay agad na tinanggal ni Miss Wei ang kanyang salamin at handang makinig sa kanyang tauhan sa kung ano man ang sasabihin nito sa kanya. Ngayon lang raw ay may nagngangalang Mr. Lin na isang live streamer ang may masamang balak sa bida. Inutusan raw nito ang kanyang mga tauhan na kunan ng hubad na larawan ng bida, pero nung mapag-alaman na tauhan ni Miss Wei ang bida ay di na raw nagtangka pa ang mga ito na gawin ang bagay na yun sa bida. Sa narinig ay sinabihan niya ang kanyang tauhan na tanggalin na raw nila si Mr. Lin sa mga anchor nila at ito na raw ang bahala sa iba pang bagay na dapat gawin sa lalaking yun. Nang lilipat ang eksena sa bahay ng bida kung saan hawak-hawak na ng bida ang bulaklak na inutos sa kanya ng kanyang ate na bilhin, habang napapaisip ang bida na di raw niya tanggap at di siya karapat-dapat sa dami ng pera na binigay sa kanya ni Miss Wei sa livestream, nang matigilan ito nang tinawagan siya ni Miss Wei kasabay ng pagkagulat nito nang tanungin siya ng kanyang ate kung sino raw ba ang kausap nito. Sinagot ito ng bida na nagbebenta lang raw ng insurance ang kanyang kausap, pagtapos ay pinatay na nito ang tawag sapagkat alam niya na magagalit sa kanya ang kanyang ate kapag nalaman nito. Sa isip pa nito ay ito nga ay nagtataka sapagkat pakiramdam raw niya ay parang nasa malaking problema siya kanina lang. Sa kabilang banda ay inis na inis si Miss Wei sapagkat pinatayan siya ng tawag ng bida kung kaya pa sigaw itong nag-utos na ihanda ang kanyang sasakyan at pupunta siya sa bahay ng bida mismo. Babalik sa bida na napapaisip na masyadong bastos raw ang kanyang ginawa na pagpatay ng tawag. Pag-uusapan na raw sana nila kung paano niya mababalik ang malaking pera ni Miss Wei. Maya-maya ay napag-isipan na nito na siya na lang mismo ang tatawag sapagkat kanina pa siya naghihintay pero di siya tinatawagan ni Miss Wei. Nang nag-hello ang bida bilang unang salita na karaniwang ginagawa ng tao kapag may kausap sa phone. Ang nakakapagtaka ay ang sinabi ni Miss Wei na kailangan raw na lumabas ng bida dahil kung hindi ay papasok raw ang kanyang maraming tauhan sa loob para sa pilitan na kunin ang bida. Sa narinig ay pasigaw na nagsaad ang bida na di raw pwede na pumasok ito nang walang pahintulot ng may-ari sa mga bahay ng basta-basta lang. Talagang mayabang na babae raw si Miss Wei. Nang maririnig ang mga busina ng sasakyan mula sa labas, nang sinilip ito ng bida ay napamura na lang ito sa kanyang nakita. Nakita pala nito ang maraming sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada. Sa nakita ay pasigaw ito na nagsabi kay Miss Wei na seryoso raw ba ito sa ginawa raw nito ay tatawag siya ng pulis agad-agad. Sinagot siya ni Miss Wei na gawin raw ng bida at tignan raw nila kung labag raw ba sa batas ang iparada ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Sa narinig ay natahimik na lang ang bida. Pagtapos ay nagsaad dito na ayos na raw, mukhang wala na raw siyang magagawa kung kaya nautusan na raw ni Miss Wei ang mga tauhan nito na umalis na sapagkat lalabas na raw siya sa bahay. Pagtapos ay agad itong nagpaalam sa kanyang ate na aalis lang raw siya para bumili ng mga pagkain sa tindahan. Sa narinig ay tinanong siya ng kanyang ate na kung gusto raw ba ng bida na samahan niya ito. Sinagot siya ng bida na di na raw kailangan dahil kaya na raw niya ng mag-isa at babalik rin daw siya maya-maya. Maya-maya ay tuluyan na nga na nakalabas ang bida kung kaya na pwede na raw niyang patayin ang phone. Ngunit bago nito gawin ang balak nito ay tinanong siya ni Miss Wei kung sino raw ba ang mga taong nakalaban ng bida bukod sa kanya sapagkat may nilalang raw na gustong gumawa ng masama sa bida. Nang tinanong siya ng bida na kung sino raw ba ang tinutukoy nito, sa narinig ay agad na tinuro ni Miss Wei ang eksaktong lokasyon ng babae sa bida na kaitim raw ito at parang may hawak na sandata. Sa mga narinig ay nakaramdam nga ng takot ang bida kung kaya nagsabi ito na di raw ba mapanganib ang mga bagay-bagay sapagkat isang normal na mag-aaral lang raw siya kung kaya na dapat na raw ba siyang bumalik sa kanyang bahay para sa protection. Sinabihan naman siya ni Miss Wei at nagtanong na di raw ba natatakot ang bida na baka malaya na magbantay sa labas ng bahay ng bida ang babae kung pababayaan nila at wag raw na matakot ang bida sapagkat naroon raw siya at magagawa niya na tulungan ang bida kung may panganib man na mangyari. Sa narinig ay nakampante na nga ang ating bida kung kaya agad na itong sumang-ayon, nang sinabihan pa siya ni Miss Wei na panatilihin raw ang malayong distansya sa babae at hintayin na lang raw siya nito na lumabas para tulungan ito.
Pagtapos ay nag-utos si Miss Wei sa kanyang tauhan na palibutan raw nila ang lugar at di raw dapat nila hayaan na makatakas ang babaeng nagbabantay sa bida. Dahil sa utos ay napatanong na lang ang tauhan nito kung ano raw ba ang nangyayari, tanong pa nito kung si Miss Wei raw ba ang pupunta mismo. Sa narinig ay tinignan siya ni Miss Wei ng masama, pahiwatig na huwag siyang pakialaman ng babae sa kanyang gustong gawin. Nang babalik sa bida na nagsasabing bilisan na raw ni Miss Wei sapagkat parang di raw makapaghintay ang babae at parang lalapit na ito sa kanya. Makikita ang babae na base pa lamang sa damit ay wala nang gagawin na maganda sa isip nito, ay minumura nito ang bida ng galit na galit. Nang tinanong ito ng bida kung sino raw ba ito, sa isip pa nito na mukhang wala na raw sa katinoan ang babae na iyon. Nang di na siya sinagot pa ng babae at agad na sumigaw at sumugod sa bida na labis na pinagtaka ng bida, inatake nito ang bida ngunit matagumpay naman na nakaiwas ang bida sa atake nito. Patuloy lang ang nangyayari pero lagi naman siyang naiiwasan ng bida. Nang gumawa ng distansya ang bida para makabuelo sa babaeng gusto siyang saktan, sa mga nangyari ay naisip na nga lang ng babae na parang daga raw ang bida, ang galing raw nitong umiwas sa kanyang mga atake. Habang sa isip ng bida na malakas raw ang babae pero di raw ito ganun kabilis, sa ganung kaso magagawa raw niya ito na maiwasan hanggang makarating si Miss Wei. Nang umatake pa ulit ito sa bida na matagumpay naman na nakita ng bida kung kaya agad niya itong naiwasan, pagtapos ay pinatid nito ang babae para mawala sa balanse. Sa ginawa ng bida ay napuno na lang ng pagtataka ang babae nang napahigi ito sa sahig. Sa nangyari ay agad siyang hinawakan ng bida sa likod para maging limitado ang galaw nito. Pagtapos ay tinanong niya ito kung sino raw ba ito at ano raw ba ang dahilan nito kung bakit nito siya inaatake. Sinagot siya ng babae na ang bida raw ang dahilan kung bakit nauwi siya sa ganong sitwasyon. Sa narinig ay na-curious nga ang bida kung kaya na sinabihan niya ito na tanggalin ang mask nang makita niya kung sino ba ito. Ngunit bago yun magawa ng bida ay agad na gumawa ng atake ang babae sa bida, dahilan na di yun kinaya ng bida sapagkat mas malakas pa rin ang babae sa mundong yun. Nang sa may nanlilisik na mata ay sinabi nito na gusto raw niya na patayin ang bida, pagtapos ay kinuha nito ang kanyang patalim para isaksak sa ating bida. Sa nakita ay tuluyan na nga na nawala ng pag-asa ang bida at tinanggap na ang kanyang kamatayan sa mundo na iyon. Nang may isang kamao ang patungo sa babae, makikita na sa oras na nawawalan na ng pag-asa ang bida ay agad na nagpakita si Miss Wei para iligtas ito, dahilan na natanggal ang mask ng babae. Sa nakita ay nagsaad si Miss Wei na akala raw niya na nasa probinsya ito pero di raw niya inaasahan na naroon ito para gumawa ng gulo sa bida. Dahil din sa nangyari ay nakita na ng bida ang mukha ng babae na si Miss Liu. Nang nagsaad ito na lumaban lang raw siya sa balak na masama sa kanya ni Miss Liu kung kaya bakit raw ba na ito pa ang maghihiganti. Sinagot siya ni Miss Liu na inakit raw ng bida si Miss Wei kung kaya nahinuli raw siya nito, at sa oras daw na makakita ang lalaki ng mayaman na babae at may magandang itsura ay agad raw ang mga ito na gumagawa ng galaw para mapasa kanila ang babae na iyon. Sa narinig ay napuno na nga ng galit ang bida. Nang pinatahimik sila ni Miss Wei, nang sinabihan siya ni Miss Wei na kinulong raw niya ito di dahil sa bida, dahil raw dito na nawala ng matagal, ginagamit raw nito ang pangalan niya at ang kumpanya para mang-api ng mahina at nangunguha pa raw ito ng pera sa iba gamit ang pangalan nila, at hinihikayat raw nito ang mga mag-aaral na paglingkuran ito sa ginawa raw nito ay nalabag na agad nito ang patakaran na kanyang ginawa umpisa pa lang. At ang mga babaeng gaya raw ni Miss Liu ay di na dapat pa binubuhay, kung kaya natuturuan raw niya ito ng leksyon ngayon. Nang nagsaad naman si Miss Liu na ang gaya raw ni Miss Wei na lumaki sa marangyang pamilya ay walang alam na kahit ano kung kaya na di siya papayag sa mga gusto nito. Nang sinabihan siya ni Miss Wei na di raw niya maintindihan pero sa kung anong rason ay di raw yun maaari na magamit yun para mang-api ng ibang tao, lalo na ng mahihina, nang matagumpay na tumama ang atake ni Miss Wei sa mukha ni Miss Liu dahilan na napatalsik ito ng malayo. Sa nakita ay nakaramdam nga ng takot ang bida dahil ilang beses raw niya na nagalit si Miss Wei, baka nagalit na raw ito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay hinuli na si Miss Liu dahilan na nakahinga na ng maluwag ang bida, mabuti raw at natapos na. Pagtapos ay sinabi nito kay Miss Wei na babalik na siya sa bahay, baka raw nag-aalala na ang kanyang ate. Nang sinabihan siya ni Miss Wei kung nakalimutan na raw ba ng bida ang dahilan kung bakit ito makikipagkita sa kanya. Sa narinig ay nagtaka ang bida sandali pero agad rin ito na naalala na patungkol raw pala sa kontrata ang dahilan kung bakit sila mag-uusap. Sinabihan siya ni Miss Wei na ang isa raw ay para malaman ang sagot ng bida sa kontrata at ang isa naman ay para sabihin sa bida na may taong gustong kuhanan ng larawan ang hubad na katawan ng bida. Sa narinig ay nagtanong ang bida kung sino raw ba yon.
Sinagot siya ni Miss Wei na di na raw problema kung sino yun, ang problema raw ay pinatayan siya ng bida bago pa man siya makapagsalita ng kung ano, kung kaya alam raw niya na ayaw siya kausap ng bida. Sa narinig ay natahimik nga ang bida, pagtapos ay humingi ito ng tawad sapagkat alam niya na mali ang kanyang ginawa. Siya raw ang mali na pinatayan niya ito ng tawag, kung kaya na humihingi raw siya ng tawad dito. Sa narinig ay namula nga si Miss Wei dahil unang beses na naging mabait sa kanya ang bida. Nang nagtanong ito sa bida na handa raw ba ang bida na tanggapin ang parusa mula sa kanya, sa narinig ay nagtataka nga na nagtanong ang bida kung anong parusa raw ba ang gusto na ibigay ni Miss Wei. Nang matigilan siya, nang hinawakan siya sa mukha ni Miss Wei at nagsabing gagawin na raw niya ang parusa niya sa bida. Pagtapos ay hinalikan nito ang bida na labis na kinabigla ng bida, at doon na po nagtatapos. Maraming salamat sa panunood.